Nanghihinang nakahiga sa isang hospital bed si Lola Carmen. Siyang ina sa binan ni Eliza. Nakahawak ito sa kamay ni Eliza na tahimik na nakaupo lamang sa kanyang tabi. Si Eliza Annalyn Buenaventura ay 28 years old. Siyang asawa sa isang apo ni Lola Carmen. Mabait, maganda, may katangkaran at malumanay na babae si Eliza na kahit hindi sila kadugurang matanda ay mas paborito pa siya nito kaysa sa sariling apo na asawa ni Eliza. Sinabi po sa akin ng nurse na gusto niyo po akong kausapin, Lola. Ikaw lang bang pumunta rito? Oo, Lola. Nasa work si Dwayne eh. Kumusta po pala kayo? Pinapakain po ba kayo ng tama rito sa ospital? Sabihin niyo sa akin kung hindi. Oo naman. Pero mahina na talaga ang katawan ko. Hindi ko alam kung hanggang saan ang buhay ko, iha. Lola naman, huwag niyo po yung sabihin. Ayoko pa pong mawala kayo. Mamimiss kayo ng anak ko tsaka gusto ko pa pong marinig ang mga kwento ninyo. Pero hindi talaga natin mapigilan ang takbo ng buhay, iha. Kaya pinapunta kita rito dahil may importante akong sasabihin sa iyo. Ano po yun, Lola? Patungkol sa yamang inipon ko. Gusto kong sa'yo mapunta ang yamang iyon. Po? Matagal ko na itong pinag-isipan at alam kong hindi ako magkakamaling piliin ka. Pero Lola, paano ang anak ninyo? Si Tita Susan at saka ang apo niyong si Dwayne. Hindi ba't silang mas may karapatan sa yaman ninyo? Alam ko, Eliza. Pero hindi nararapat na mapunta sa kanila ang yaman ko. Anak ko si Susan pero ayoko mapunta lamang sa wala ang lahat ng pinaghirapan ko. Kilala ko ang aking anak. Lumaki siyang matigasin ng ulot, nagmana sa kanyang papa. Ayokong abusuhin niya ang lamang aking yaman. Kaya hindi ko ibibigay sa kanila. Dahil gusto ko ikaw ang hahawak sa yaman ko. Pero Lola, hindi man kita kadugo. Pero nakita kong bukal lang yung puso. Kaya sana mangako ka sa akin na hinding-hindi mo ibibigay ang aking yaman sa kanila. Mangako ka, Eliza. Mas lumakas ang pintig ng puso ni Eliza. Nalilito siya kung ano ang gagawin, pero nire-respeto niya rin ang buong tiwala na binigay ni Lola Carmen sa kanya. Kaya tumango siya bilang sagot. Pangako, hindi ko po ito isusuko, Lola. Ngumiti si Lola Carmen sa kanya at nalulungkot na malamang yun na palang huling ngiti na makita ni Eliza dahil isang linggong lumipas ay pumanaw na ang matanda. Mula sa araw ng pagkamatay hanggang sa libing nito ay nandoon si Eliza na kahit hindi nito kadugo ay mahal na mahal niyang matanda. Pagkatapos ng mga pangyari ay umuwi na ng bahay si Eliza kasama ang anak nitong 5 years old na nagngangalang Pia. Mommy, hindi na po ba babalik si Lola? Anak, umalis lang si Lola mo pero andito pa rin siya sa puso natin. Kapag lumaki ka na, mas maiintindihan mo ng mga nangyari. Kaya huwag ka nang umiyak. Malulungkot si Lola kapag nakita kong umiiyak. Gusto mo ba yon? Hindi po. Oh, huwag ka nang umiyak. Gusto mo bang paglutuan na lang kita ng paborito mong chicken? Opo, Mommy. Okay, tara. Pasok na tayo sa loob. Ngunit pagpasok ni Eliza sa bahay, ay hindi niya inaasahan ng maaabutan. Galit na nakaupo sa sofa ng kanilang sala ang biyanan niyang si Susan. Natigil na sa may pinto si Eliza at ang anak itong nagtago sa likod ng ina dahil natakot siya. Kilalang maldita talaga ang biyanan ni Eliza at ilang beses na rin silang nag-away na sa pagiging susulera at pakailamera nito. Pero kahit gano'n ay may respeto pa rin si Eliza sa biyanan niya. Ma, naparito kayo. Huwag mo kong tawaging mama. Kaagad pinotektahan ni Eliza ang anak nang biglaang sumigaw ang kanyang biyanan. Pia, anak, pasok ka muna sa kwarto mo ha. Mamaya na tayo magluluto. Opo, Mommy. Mabilis tumakbo ang anak ni Eliza patungo sa taas. At nang maiwan na sina Eliza at Susan sa sala, ay napakunot-noo siya. Tita, bakit po kayo nandito? Hindi man lang po kayo nag-text sa pupunta kayo. So sinasabi mong hindi na ako welcome dito? Hindi naman po sa ganon. Sus, ang dami mong satsat.
Ang totoo, hindi naman talaga ako pupunta rito kung hindi ko lang narinig ang usapan ng mga kasambahay ni Mama. Tumayo sa pagkakaupo si Susan at galit na tinitigan si Eliza. Akala mo siguro hindi ko malalaman, ha? Akala mo yata hindi ko maririnig ang usapan niyo ni Mama? Tita, tumahimik ka. Nalaman ko ng lahat ng yaman ni Mama ay ibinigay sa walang kwentang kagaya mo. Tita Susan, hindi ko po alam na ganun ang mangyayari. Sinabi ko nga kay Lola na sa inyo dapat mapunta ang lahat ng yaman. Alam ko na kung anong ginawa mo eh. Nagpapaklose ka kay Mama para makuha ang loob niya, tama? Huwag ka nang magsinungaling pa, Eliza. Kilalang kilala kita. Nagbabait-baitan ka lang naman sa harap ng Mama ko para makuha lahat ng yaman. At ngayon nakuha mo na. Ano? Masaya ka na, ha? Masaya ka na? Malakas na tinapon ni Susan ang hawak niyang bag patungo kay Eliza, kaya natamaan ang braso nito. Nanginginig sa takot si Eliza dahil hindi niya inaasahang ganun ang mangyayari. Tita Susan, hindi ko po pinilit si Lola. Wala pa akong ginawa. Tumahimik ka, sinungaling. Anong nangyayari dito? Natigil ang alitan nilang dalawa nang dumating ang asawa ni Eliza si Dwayne. May katangkaran nito, isang businessman at mama's boy. Oh, Ma, andito ka pala. Hindi ka tumawag sa akin na pupunta ka rito. Mabuti namat dumating ka na. Sumasakit ang ulo ko sa ginagawa ng asawa mo. Eliza, what's happening here? Wala, Dwayne. May konting gulo lang. Ang totoo ayaw mo lang malaman ng asawa mo na lahat ng yaman ng lola niya. Imbes na mapunta sa amin, napunta sa'yo. Tita Susan and Dwayne, let me explain. What? Totoo bang narinig ko, Eliza? How come the inheritance of my grandma went on you? Well, at the first place, I am her grandchild. Dwayne, ito kasing nangyari. Isa lang ibig sabihin nun. Plano mo talaga kaming traidorin. Nagpaawa kay Mama bago siya namatay, tama? Tita Susan, I couldn't do such thing. Palusot ka pang babae ka. Tita, totoo pong mga sinasabi ko. Akala mo yata maluloko mo ako. Ewan ko nga kung bakit pinakasalan ka nitong anak ko eh. Tita, huwag na po tayong pumunta sa ganyang usapan. Hindi eh. Sumusobra ka na. Mom, please calm down. And you, Eliza, go upstairs. And we will talk about this matter later on. Nanginginig na naglakad paalis si Eliza. Wala siyang magawa kundi umakyat sa taas at habang paakyat siya, naririnig niya pa rin ang sulsulang ina nito sa kanyang asawa. Ewan ko sa'yo kung bakit mo pinili yan. Marami namang mas maganda at sexy. Diyan ka pa sa babaeng yan. Pweh, ewan ko sa'yo. Mom, kumalma ka. Baka marinig ka ni Eliza. Pero rinig niya na iyon. Palihim niyang hinawi ang kanyang luha at nagpatuloy sa paglakad papunta sa taas. Mommy? Oh anak, bakit wala ka sa kwarto mo? Hindi ba sabi ko hintayin mo ko ron? Mommy, inaway ka po ba ni Tita Susan? Wala baby, hindi kami nag-aaway. Nag-usap lang kami ni Tita Susan mo. Then why are you crying, Mommy? Kaagad hinawi ni Eliza ang luha sa kanyang mga mata at umiling. May dumilang sa mata ko, anak. Oo nga pala. Gusto mo di ba ng chicken? Gusto mong order na lang tayo? Gusto mo ng Jollibee? Yes, Mommy. Okay, go to your room muna. O-order na si Mommy. Naiwang nakatayo roon si Eliza. Napasandal siya sa pader at naglabas ng mabigat na buntong hininga habang pinipigilan ang sarili dahil tila tinapakan ng kanyang respeto kanina. Sumapit ang 10:00 ng gabi. Nakatulog na rin ang kanyang anak kaya lumabas na siya sa kwarto ng anak. Ngunit naabutan niya naghihintay rin ng asawa niyang si Dwayne. Dwayne, hindi ka pa ba matutulog? Mag-usap tayo, Eliza. Tungkol ba daw kanina? Dwayne, mas mabuting magpahinga muna tayo. Huwag kang mag-alala. Ikakwento ko naman sa'yo lahat-lahat eh. So sinasabi mong totoo nga? Na sa'yo napunta ang yaman ni Lola? Mahal,
Baka marinig ka ni Pia. Kung ganun, dun tayo mag-usap. Pero mahal, pagod ako. Bukas na... Aray! Mahigpit na hinawakan ni Dwayne ang braso ni Eliza at baka sa mukha nito ang inis sa asawang si Eliza. Si Eliza na may nagulat sa naging reaksyon nito. Dwayne, ano ba? Nasasaktan ako. Bitawan mo ako. Anong ginawa mo ha? Bakit napunta sa'yo ang pera? Sabihin mo sa akin. Hindi ko nga alam, Dwayne. Wala akong ginawa. Kinausap lang ako ni Lola Carmen na sa akin ibigay ang yaman niya. Huwag mo akong lokohin, Eliza. Totoo nga. Bakit hindi ka ba naniniwala? Tinakwil ni Eliza ang kanyang kamay mula kay Dwayne. Nagulat nga ako nang malamang bakit sa akin pa napunta eh. Nagsasabi ako ng totoo. Wala akong ginawa para ibigay sa akin ni Lola ang milyong pera, Dwayne. Sige, sabihin na nating may tiwala nga siya sa'yo. Kung ganun bilang asawa mo, ibigay mo sa akin ang pera. O, ano? I-transfer mo lahat ng pera sa bangko ko. Hindi mo ba yun naiintindihan? Asawa kita. May karapatan ako sa'yo. Kaya sa ayot sa gusto mo, akin na ang pera. Dwayne, teka lang naman. Hindi ko inaasahang sasabihin mo yan. At saka, hindi ko naman ipagdahanapot sa iyo. Di akin nasabi. Napakuyom ng kamaw si Eliza sa bailing. Hindi ko to ibibigay sa iyo. Anong sabi mo? Muling naalala ni Eliza ang pangako niya kay Lola Carmen na hindi ito ibibigay kay Dwayne at lalong-lalo na kay Susan. Nangako ako sa lola mo na hindi ito ibibigay sa inyo dahil yun ang sabi niya. Tangina, sabi ko na nga ba? Mga hayop talaga kayo, no? Isa na rin yung matandang yun. Dwayne, huwag mo ang pagsalitaan ng ganyan si Lola. Tsaka, dahil lang sa pera magkakaganyan ka na? Parang hindi na ikaw ang Dwayne kilala ko. Hindi na tuloy ni Eliza ang kanyang mga sasabihin nang mahigpit siyang hawakan ni Dwayne sa pisngi. Talagang hindi mo lang talaga ako lubusang kilala, Eliza. Kaya kung ako sa'yo, ibigay mo na sa akin ang pera. O baka gusto mong magkamatayin tayo rito? Nagulat at natakot si Eliza sa naging sambit ni Dwayne bago siya bitawan at naglakad paalis habang naiwan siya roong nanginginig sa takot. Lumipas ang ilang araw ay walang imikang naganap sa mag-asawa. Hindi na rin umuwi ng bahay si Dwayne na naging katanungan ng kanilang anak na tila hindi na alam ni Eliza ang irarason dito. Mommy? Where's Daddy po? Nasa work si Daddy eh. Baka bukas uuwi na siya. Pero Mommy, you told me yesterday na ngayon po siya uuwi. Are you lying to me, Mommy? Nasasaktan si Eliza sa saad ng anak dahil tila hindi nito nadadala sa mga rason niya. Pero hanggat kaya niyang itago ito sa anak ay gagawin niya. Pia anak, listen to Mommy, okay? Daddy is working. He's working for you to be happy. Para makabili tayo ng chicken and toys. Here, Daddy loves you so much. Kaya don't be sad na, okay? Sorry na, Mommy. Oh, maglaro ka muna roon. May asikasuhin na muna si Mommy sa baba. Napabuntong hininga si Eliza at nangangamba na rin dahil halos mag-iisang linggo nang hindi umuwi si Dwayne sa bahay nila. Habang nagliligpit ng mga damit si Eliza, ay isang tawag ang kanyang natanggap at mula ito sa kanyang katrabaho. Oh, Mare, napatawag ka. Eliza, hindi naman sa nangyayang ako sa buhay mo, ha? Bakit? Anong meron? Kasi si kumparing Dwayne, nakita ko sa tapat ng store ko. May kasamang dalaga. Ayun oh, ang sexy nga eh. Akala ko kaibigan niya lang o kamag-anak. Pero kung makakapit sa braso parang hindi naman ganun. Oh, ano? May kasama siyang babae? Teka ha, picturean ko tapos send ko sa'yo. Sige. Kinall-ended ni Eliza ang tawag at hinintay ang picture na ma-send ng kanyang kaibigan. At ilang segundo lang ay na-send na ito at kitang-kita sa larawan ng kanyang asawang si Dwayne kasamang isang babaeng hindi kilala ni Eliza. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay at iisa lamang ang ibig sabihin doon. May kabit ang kanyang asawa. Yaya,
Yes po, ma'am. Pakibantayin mo na si Pia. May pupuntahan lang ako. Kapag nagtanong siya kung saan ako pupunta, sabihin mo nga may binili lang ang mommy niya. Okay po, ma'am. Dali-daling lumabas ng bahay si Eliza at pinaharurot ang kanyang sasakyan patungo sa sinasabing katapat na store kung saan makikita sa larawan na magkasama ang kanyang asawa at kabit nito. Nang marating ang lokasyon, ay kaagad niyang nahagilap ang sasakyan ni Dwayne. Kaagad siyang lumabas ng sasakyan at pinasok ang isang shop ng mga alahas. At doon, kitang-kita niyang magkahawak kamay si Dwayne at ang kabit nito. Babe, gusto ko nito. I'll buy it for you, babe. Ano pang gusto mo? Ito rin. At saka, aray! Hindi natuloy ng babae ang kanyang mga sasabihin nang may humilas sa kanyang buhok at ito'y walang iba kundi si Eliza. Eliza? Hayop ka? Hayop kayong dalawa? Eliza, bitawan mo siya. Lalo ka na! Malakas sa sinampa ni Eliza si Dwayne na siyang naluluha sa revelasyong nasaksihan. Kaya pala hindi ka na umuwi sa bahay ng halos 1 linggo na? Kasama mo palang kabit mo? Kabit? Dwayne, what's happening here? You told me you're single. Nagkakamali ka. Asawa kong kinikirengking mo. Mga hayop kayo. May anak na naghihintay sa bahay tapos ito ang maaabutan ko? Eliza, stop it. You want me to stop? You want me to fudging stop even though I am deeply hurting, Dwayne? Kaya pala gusto mo makuha lahat ng pera para igastos sa babaeng yan? Eliza, I said enough. Yes, enough. We are enough too. At wag na wag ka nang babalik sa buhay namin ni Pia. Aalis akong kasama siya. At hindi ko ibibigay ang yaman na pinamana sa akin ni Lola dahil sa karumihan mo. Tapos na tayo. Magsama kayong mga hayop kayo. Dali-daling lumabas ng shop si Eliza. Maraming nakausisa sa kanilang dalawa pero wala na siyang pake. Tila nabubulag na siya sa luhang kusang nahuhulog sa kanyang mga mata. Eliza, open the door. Kumatok pa talaga si Dwayne sa pinto ng kanyang sasakyan. Pero mabilis na pinaharurot iyon ni Eliza upang bumalik na sa bahay. Paulit-ulit na siyang tinatawagan ni Dwayne pero hindi niya ito sinasagot hanggang siya marating ng muli ang bahay at tumakbo papasok sa loob. Yaya? Oh, ma'am, nandito na po pala kayo. Where's Pia? Tell her na aalis na kami. Po? Pero kasi... Parang narinig kong aalis. Natigilan sa paglalakad si Eliza nang marinig ang boses ng kanyang binan. At hindi nga siya nagkamali. Nakakross ang mga braso nito at mataring nakatingin kay Eliza. Aalis ka kasama ang apo ko? Saan naman? Hindi man lang ba ito alam ng anak ko na asawa mo? Mahigpit na napahawak si Eliza sa kanyang cellphone na kahit gusto niyang itikom na lang bibig at hindi na sumambat pa si Binan ay hindi niya na napigilan. Ayaw ko man po sanang sumagot sa inyo dahil mataas pong respeto ko sa ina ng aking asawa. Pero punong-puno na ako. Pinipigilan ko lang lahat ng sulsul niyo patungkol sa akin. Mga reklamo at masasakit na salitang binibigay ninyo. Pasalamat nga kayo may respeto ako sa inyo eh. Dahil kung hindi ko pipigilan ang sarili ko. O, anong sabi mo? Pagod na ako sa lahat ng sinusumbat niyo na para bang kayong nagpalakit nag-alaga sa akin. Huh, anong klaseng asawa ka? Nababaliw ka na. Kayo ang baliw. Ang anak niyo ang baliw. Wala yata kayong kalam-alam sa malaswang ginagawa ng anak mo. Nakahuli ko lang naman siyang may kasamang ibang babae. Gusto mo ng ebidensya? O ito. Idikit mo sa mga mata mo kung gaano karumi at walang respeto ang pinalaki ninyo. Nagulat si Susan sa nakitang may kabit nga ang kanyang anak. Kaya aalis kami ng anak ko at hindi na babalik pa. Magpa-file din ako ng kaso at annulment kay Dwayne laban sa ginawa niya sa aming dalawa ni Pia. Naglakad pa si Eliza upang umakyat na sa itaas at mag-impake. Pero sa hindi niya inaasahan ay malakas siyang hinila ni Susan sa buhok. Napasigaw siya. Masyadong mahigpit ang kapit ni Susan sa anit ni Eliza kaya nadadala siya sa kaladkad nito
hanggang marating nila ang kusina. Nakakapit sa pintuan si Eliza pero sinipa siya ni Susan kaya napabitaw siya at nadapa sa sahig. Hindi pa ako tapusing babae ka. At sa hindi inaasahan ni Eliza ay malademonyong kinuha ni Susan ng isang kaldero na may mainit na tubig, nakakakulo lamang. At diretsong tinapon to ni Susan sa mukha ni Eliza. Napasigaw at napahiyaw si Eliza. Napahiga siya sa sahig habang tila kinakain ng kumukulong tubig kanyang makinis na balat. Walang tigil siya sa pagsigaw na tila sinusunog ang kanyang mukha. Kasabay naman doon ang pagdating ni Dwayne na hindi makagalaw sa mga nasaksihan ang anak niyang si Pia na umiiyak sa sinapit ng ina. Dwayne, hindi ko sinasadya. Aksidente siyang natapunan ng kumukulong tubig. We need to bring her to the hospital now. Yaya, makibantay kay Pia. Matulungan mo ako. Patuloy sa pagyak si Eliza habang pasikreto namang napangiti si Susan na siyang sangkot sa nangyari. Kaagad na agapan ng doktor ang sugat sa mukha ni Eliza. Ngunit dahil sa temperatura ng tubig na dumapos sa kanyang balat, ay naging malaking ang epekto nito sa kanyang mukha. Walang malay na nakahiga si Eliza sa hospital bed habang nakatali ng bandage ang buong mukha niya. Magiging matagal pa bago gumaling ang sugat sa kanyang mukha. Lalo pat 100 degrees Celsius na mainit na tubig ang kanyang natamo. Kung ganun, buhay pa ba siya noon? Maswerte't nadala niyo agad ang pasyente rito sa ospital. Mabuti naman kung ganun. Salamat, Doc. May excuse. Naiwan doon ang maginang Susan at Dwayne. Pinagmamasta ng walang malay na si Eliza. Ma, ano ba kasi nangyari? Bakit siya nadapuan ng mainit na tubig? Kasi yumuko siya. Tapos aksidente niyang natamaan ng hahawakan ng kaldero. Kaya ayun. Pero sabi ni Yaya, nag-aaway kayo. Totoo ba yun? Nag-aaway? Nako, hindi Hindi kami nag-aaway. Nag-uusap lang naman kami. Huwag kang maniwala sa mga babaeng yun. Mga chismosa. Buti na nga lang at nadala ko siya kagad dito. Saglit na kinabahan ang ina ni Dwayne dahil munti ka na siyang mabuking na siya talagang nagtapon ng mainit na tubig. Habang pinagmamasta ng anak, ay naalala niyang sinabi ni Eliza patungkol sa kanyang nalaman. Dwayne, totoo ba na may ibang babae ka? Natigilan si Dwayne at hindi nakasagot dahil guilty siya na totoong may kabit siya. Hindi ko sinasadya yun, Ma. Malungkot ako. Hindi ko alam kung anong ginagawa ko ng mga panahong yun. Kumalma ka, anak. Wala kang dapat ipaliwanag. Alam kong nagawa mo yun dahil hindi kayang ibigay ng babaeng yan ang gusto mo. Ma, baka marinig ka ni Eliza. Totoo naman Ewan ko nga kung bakit mo siya pinakasalan. Maganda nga siya pero may lihim na plano sa yaman ng lola mo. At ayun nga, nakuha niya. Ma, wag na muna natin yung pag-usapan. Sana magising na si Eliza para makahingin ako ng tawad sa kanya. Nagkamali ako sa ginawa ko. Sa tingin mo mapapatawad ka niya? Sa ginawa mo ba naman alam kong hindi na, Dwayne? Huwag ka nang umasa. Maghiwalay na lang kayo. Mas maayos yun, di ba? Hindi ko na makikita ang pagmumukha niya. At makukuha na rin natin ang yaman ng lola mo. Naman. Mas mabuting sa labas na lang tayo mag-usap. Baka marinig ka pa niya. Sus, wala akong pake. Baka nga karma niyang matapunan nun Sabay na lumabas ng kwartong mag-ina, kaya naging tahimik ang buong paligid. At ang hindi nila alam ay naririnig pala ito ni Eliza. Kusang tumulo ang kanyang luha kasabay ng hapde sa kanyang sugat at wala siyang ibang nagawa noon kundi mahiga lang doon at nanghihina sa patong-patong na pasakit. Lumipas ang isa pang araw ay ganun pa rin ang eksena ni Eliza. Binisita rin siya ng kanyang anak na kagad siyang niyakap habang umiiyak. Mommy, I am sorry. I didn't protect you. Hindi kayang magsalita ni Eliza dahil pati ang kanyang labi ay puno na ng sugat. Mommy, I miss you po. Sana gumaling ka na. I don't like Tita Susan. I am scared of her. I only like you, Mommy. Sa mga narinig ni Eliza mula sa anak, ay gustong-gusto niyang protektahan ito dahil ayaw niyang maranasan ni Pia ang pagiging masama ni Susan.
pero hindi niya magawang protektahan siya. Ilang minuto lang din ay dumating si Dwayne. Hindi tumating na ni Eliza sa mga mata dahil sa kanyang pandidiri. Pia, can you go out for a while? I need to talk with your mom, okay? Okay, Daddy. Nang maiwan silang dalawa roon, ay umupo si Dwayne sa katabing upuan ng kama. Hinawakan niyang kamay ni Eliza pero hinawi niya ito. Mahal, patawarin mo na ako. Umiling-iling na nakakumuha ang mga kamao ni Eliza at alalang-alala niya pa ang pangangabit ng asawa. Eliza, para to sa anak natin oh. Huwag ka nang magmatigas. Nagkamali ako, oo na, aaminin ko. Pero kaya naman nating ibalik ang lahat sa dati, di ba? Magsimula tayong muli. Ngunit patuloy nang na umiiling si Eliza. Kung ganon, hindi na yata tayo mababalik sa dati. Umatras si Dwayne at naglabas ng mabigat na buntong hininga. At ang maamong asawa kanina ay biglang naging malademonyo ang mga mata. Kung kaya mong gumawa ng desisyon na hindi ako sangayon, ako rin. Kukunin ko si Pia at mamumuhay ka ng mag-isa. Gulat na napaupo si Eliza kahit nanghihina at umiling-iling dahil hindi pa rin kunin nila ang nag-iisang lakas niya. Hindi mo ako mapipigilin, Eliza. Dadalhin ko sa state si Pia at hindi na ulit tayo magkikita. Kayo. Gagawin kitang masama sa mga mata niya. Ipaprocess ko ng annulment natin at ganun na rin ang pera ng lola ko. Kaya kung ako sa'yo, sumunod ka na lang. Umalis na si Dwayne pero patuloy lang sa pag-iyak si Eliza dahil tila gumugunaw ang kanyang mundo nang marinig na kukunin ang kanyang anak mula sa kanya. Lumipas ang halos isang linggo ay hinay-hinay nang gumagaling si Eliza. Nakakapagsalita na rin siya at nakakapagtayo. Nagising si Eliza dahil gusto niyang pumunta ng banyo kaya dahan-dahan siyang tumayo. Ngunit hindi pa man niya nararating ang banyo ay nakarinig siya ng mahinang bulungan mula sa labas dahil nakabukas ng konting pinto. Dala ng kuryosidad ay nakiusisa siya. Yung hindi na talaga siya magigising. Oh, heto ang bayad. Siguraduhin mo ang itutusok mo sa kanya ay hindi na talaga siya magigising pa. Napakunot noo si Eliza nang mamukha ng boses at ito'y walang iba kundi ang kanyang binan. Sisiguraduhin kong maging maayos ang daloy ng kanyang pagkamatay, ma'am. Siguraduhin mo talaga. Sobra-sobrang binayad ko sa'yo. Kaya huwag kang magkamaling patay ng babaeng yun. Para wala nang mabigat sa mga plano ko. Masusunod po, ma'am. Nang marinig yun ni Eliza, ay kaagad niyang naintindihan na siyang pinapahiwatig nila. At posibleng ngayong araw na iyon magaganap. Kaagad siyang bumalik sa kama at kasabay naman doon ang pagdating ng doktor na hindi mo aakalaing may masama na palang balak. Oh, mabuti't gising ka na. Kanina pa po ba kayo nagising? Hindi. Kagigising ko lang. Ganun ba? Sige, kukunin ko muna ang antibiotics mo ha. Dito ka lang ha. Teka lang, Doc. Ano yun? Nasa labas po bang asawa at anak ko? Umalis na kanina lang. Yung biyanan ko po. Kakalis lang. Ang sabi may kukunin lang siya sa bahay niya. Salamat, Doc. Wala naman. Basta dito ka lang ha. Babalik lang ako. Paglabas ng doktor sa kwarto, ay lumakas ang pintig ng puso ni Eliza. Kailangan niyang tumakas dahil kung hindi, mamamatay na siya. Hinay-hinay niyang binuksan ng pinto at tahimik na huwing bumungad sa kanya dahil gabi na. Walang pag-alinlangang tumakbo pa alis si Eliza. Hindi na siya lumingon pa at bahala na kung saan siya dalhin ang kanyang mga paa. May ibang napapatingin na dahil sa kanyang itsura pero wala siyang paki. Ang plano niya na lang ay makatakas sa kamay ng papatay sa kanya at kunin ang anak na si Pia at lumayo sa lugar na yon. Pero dala ng sakit na pasan niya ay tila nahihilo siya at nawawala ng lakas. Nilalamig din ang kanyang mga paa dahil wala siyang tsinelas na suot. Hanggang sa isang nurse ang nakakita kay Eliza at nilapitan siya. Excuse me, ma'am? Sa tingin ko po'y nawawala kayo. Pasok po tayo sa ospital. Hindi na ako babalik dyan. Ma'am,
Ano pong pangalan niyo upang matawagan ko po ang guardian ninyo? Bitahon mo ako! Naku po, hindi po kita pwedeng iwan dito. Pasyente ka po namin. Teka lang, tatawag po ako ng kapwa nurse, ma'am. Huwag kayong umalis. Pero hindi nakinig si Eliza. Mabilis siyang tumakbo palayo sa nurse na kahit nasugatan sa mga bato ang kanyang mga paa, ay patuloy pa rin siya hanggang sa marating niya ang parking lot area sa ospital. Kaagad siyang nagtago sa isa sa sasakyan at nagmasid sa paligid. Kailangan kong umuwi. Ang anak ko. Hindi alam ni Eliza kung paano siya uuwi. Malayo ang bahay niya mula sa ospital at sa tingin niya ay binabantay ng kanyang anak kaya hindi niya ito makukuha. Napasanda na lamang siya sa sasakyan at niyakap ang mga tuhod. Kahit delikado ang kanyang buhay, ay ang anak niyang si Pia pa rin ang kanyang iniisip. At sa hindi inaasahan, Excuse me, miss? napatras si Eliza sa takot ng may lalaking lumapit sa kanya. At higit sa lahat, ito ay walang iba kundi ang kambal ng kanyang asawang si Dwayne. Drake? Eliza? Drake Anton Jimenez, ang kakambal ni Dwayne. An identical twin ng dalawa kaya hindi sila magkamukha. Lumaki sa kami ng lola si Drake habang sa ina naman itong si Susan si Dwayne. Eliza? What are you doing here? What happened to your face, Eliza? Hindi na pinatapos ni Eliza ang mga sasabihin ni Drake dahil tumakbo siya palayo. Pero kaagad itong hinabol ni Drake at nahawakan sa mga braso. Bitawan mo ako! Eliza, kumalma ka. Hindi kita sasaktan, okay? Anong nangyari sa'yo? Nasaan si Dwayne? Huwag mo akong isumbong sa kanya. Kailangan kong umalis, Drake. Papatay nila ako. Ano? Someone wants to kill you? Eliza, wait. Calm down, okay? You need to calm down. I won't hurt you, okay? I won't call Dwayne or anyone. It's okay. Mahinahong tinapik ni Drake ang braso ni Eliza at kalaunay kumalma na rin siya. Maginaw dito at baka may makita sa'yo. Halika. Inalalayan ni Drake si Eliza patungo sa kanyang sasakyan at binigyan din niya ito ng tubig. Huwag kang magalala. Hindi alam ni Dwayne na andito ako. Wala akong sinabihan kaya makakaasa ka sa akin. Drake, ang anak ko. Kukunin siya ni Dwayne mula sa akin. Kailangan kong makuha si Pia. Teka lang. Hindi kita maintindihan. Ano bang nangyari at saka sinong gumawa sa'yo sa mukha mo? Nagsimula na ngang magkwento si Eliza mula sa pagkamatay ng lola nila hanggang sa planong pagpatay sa kanya. No way. My mom did that to you? Hindi ako nagsisinungaling, Drake. Siyang nagtapon ng mainit na tubig sa akin at siya rin ang nasa likod ng planong patayin ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Natatakot ako sa mga pwede pang gawin ni Tita Susan sa akin. Sa bahay ka na muna magpansamantala. Kailangan mo ng proteksyon at magpagaling. Hindi ka ligtas dito sa ospital, Eliza. Kaya sasama ka muna sa akin. Pero... Oo, nagtataka ngayon kung bakit kinakampihan kita. Kahit kapatid at ina ko sila. Alam kong mahirap din paniwalaan pero kagaya mo'y sinasaktan din nila ako noon. Kaya humingi ako ng tulong kay Lola at doon ako nanirahan. Kaya hindi na ako nagulat na binigay sa iyo ang yaman ni Lola. Dahil noon pa lang, wala na siyang tiwala sa mag-ina. Hindi ko alam isipin na. yun. Sa tingin ko rin maplano silang kunin ang binili ng Lola sa akin. Dalikot ako lamang ang binili niya. Wala nang iba. Dahil sa mga kwento ni Drake, ay doon na nga naniwala si Eliza na maruming ugali nga talaga ang kanyang asawa at biyanan. Kaya nung narinig ko ang kwento mo, hindi na ako nagdalawang isip na kampihan ka. Kaya sana tanggapin mo ang tulong ko, Eliza. At doon, napagdesisyon na ng dalawang magtulungan laban kay Dwayne at Susan para din makuha ni Eliza ang kanyang pinakamamahal na anak. Sa kabilang banda, ay parang sasabog ng ulo ni Susan nang makitang walang Eliza sa kama at nakilang ikot na siya sa buong kwarto ay wala talaga. Diyos ko, Mariosep! Paano siya nakawala? Wala po akong ideya, Ma'am Susan. Pagbalik ko lang ay wala na po siya. Paano naman yun nangyari? Sinabihan ko siyang babalik ako. Pero pagbalik ko wala na po siya. Pero baka umalis lang sa umalis? Hindi siya aalis, buiset. Paano na yan? Hindi natin nagawa ang plano. Buiset naman to.
Kung ganun sa tingin ko, narinig tayo kanina sa labas. Kaya pag alis ko, kaagad siyang tumakas. Ano? Ibig sabihin, hindi siya pwedeng makatakas. Paano kung magsumbong siya sa mga pulis? Wisit, anong gagawin natin? Kumalma kayo, ma'am. Anong kalma? Ikaw naman talagang may kasalanan. Akin na ang pera. Hindi mo naman pala nagawa ang plano. Ibalik mo na lang ang pera ko. Parang mababaliw na si Susan sa kakahanap kay Eliza na ngayon ay nasa kamay ni Drake. Halos kalahating oras ang biyahe bago marating ni Eliza ang bahay ni Drake. Malayo ito sa syudad kaya tahimik at malamig ang klima. Malakit malapad ang bahay ni Drake at tanging siya at ang tatlo niyang kasambahay ang nakatira. Alalahin na kita. Nahihiya si Eliza magpatulong pero nagpamilit si Drake na alalayin siya papasok sa loob. Salamat, Drake. Magpahinga ka muna. Kukuha muna ako ng makakain mo sa kusina. Kailangan mong kumain upang magkaroon ka ng lakas. Ilang minuto lang ay bumalik si Drake, dalang isang tray ng mga pagkain. Maraming salamat talaga, Drake. Kain ka lang. Pagkatapos ay magpahinga ka na. Patungkol pala sa sugat mo ay tinawagan ko ng private doctor ng kaibigan ko. Pupunta siya rito mamaya para gamutin ka. Huwag ka mag-alala, Eliza. Dahil mapagkakatiwalang kaibigan ko siya. Matapos kumain ay nagpahinga na si Eliza. Kasabay din doon ang pagdating ng doktor at agad siyang ginamot. Ilang minuto ng paghihintay sa labas ni Drake ay lumabas na rin ang doktor. Kamusta ang sugat niya? Malalim ang sugat niya sa mukha dahil sa kumukulong tubig palang tumama sa kanya. Pero maaga pa naman to. At saka mahabang surgery ang magaganap. Kung ganun, alam niya bang tungkol sa surgery? Sinabihan ko siya kanina sa loob at hindi siya nagdalawang isip na sumang-ayon. Kung pwede, bukas ko nang gagawin ang surgery. Tumango-tango bilang sagot si Drake at nagpasalamat. Umalis ang doktor at siya kanya binalikan si Eliza sa loob. Kamusta ang pakiramdam mo? Binago pala ang bandage sa mukha ni Eliza dahil kailangan itong bihisan ng bago araw-araw. Medyo mahapdi. Oo nga pala, Drake. Patungkol sa surgery. Alam ko. At ang sabi ng doktor, sumangayon ka. Kukuha ko ng pera na binigay si Lola Carmen sa akin. Dahil yun na lamang naiiwang pera na hawak ko, Drake. Binigay yun ni Lola para sa'yo, Eliza. Tsaka kailangan mo nang magpahinga. Kung kailangan mo ng tulong, tawagin mo ako. Maraming salamat, Drake. Malaking utang na loob ko sa'yo. Naganap ang mahabang surgery. Sa tulong ng isang expert surgeon at kailangang magpahinga ni Eliza sa loob ng halos isang buwan. Lumipas ang 3 linggo at tuluyang gumaling ang mga tahi niya sa muka. At nang iharap ni Drake ang salamin kay Eliza, ay gusto niyang maiyak sa tuwa dahil bumalik sa dati ang kanyang muka at tila hindi ito dumaan sa malubhang insidente. Mabuti naman successful ang naging surgery. And I hope you're happy too, Eliza. Hinaplos ni Eliza ang kanyang muka at sa muling sandali ay napangiti siya. Kung hindi dahil sa tulong mo, hindi ako makakabalik sa dating ako. And it's also because of your determination. By the way, what will be your plan now? Kukunin ko muna si Pia mula sa kanila at kapag nakuha ko na siya, doon ko nasisimulan ang pagpapahirap sa kanila. Patungkol kay Pia, ako nang bahalang kumuha sa kanya dahil hindi ka dapat nila makita kagad, Eliza. Tumango-tango bilang sagot si Eliza at nagpasalamat. Maya-maya pa'y umalis na si Drake upang puntahan ang anak ni Eliza habang naiwan naman siya sa bahay upang makapag-isip. Sa bahay ni Dwayne kung saan kasalukuyang nakaupo sa sahigang batang si Pia na patuloy sa pag-iyak. Pinapatahan ito ng mga yaya pero hindi pa rin siya tumitigil dahil patuloy niyang hinahanap ang kanyang ina. Mommy! Gusto ko pong makita si Mommy! Tana, Pia. Hindi namin alam kung saan ang mama mo. No! Mommy! Pwisit! Ano ba yung maingay na yan? Kakababa lamang ni Susan sa hagdan at naabutan niyang umiiyak ang apo niya. Pero imbis na patahanin ito, ay dumadagdag siya sa kakaiyak ng bata. Sabing tahimik? Hindi ka talaga tatahimik? Mommy! I want Mommy! Patay na ang mama mo. Matitigas ang ulo niyong dalawa.
Halika rito. Hawak-hawak ang isang stick na kahoy ay pinalo niya ito sa puwet ng bata na mas kinayak habang ang dalawang yaya ay naawang pinapanood ng bata at walang magawa sa kasama ni Susan. Mommy! Sabing tumahimik Mom, ka. stop. Ipapalo na sana si Susan ng stick pero kaagad itong napigilan ng kakarating na si Drake. Kinuha niyang stick mula sa kamay ng ina at itinapon ito. Drake? What are you doing to her? Bakit mo siya pinapalo? Anong sabi mo? Hoy, tigilan mo ako. Ikaw ang basta-basta nalang sumusulpot sa pamamahay ko. Umalis ka rito. Hindi ako alis hanggat hindi ko nakukuha si Pia mula sa'yo. Anong? Agad tumakbo si Pia patungo sa kanyang tito at mahigpit itong iyakap habang nanginginig ang mga kamay. Ayos ka lang, Pia. Umiiyak na umiling si Pia kaya saglit na napapikit si Drake at pinigilan ng galit sa ginawa ni Susan. Anong sabi mong hindi ka aalis hanggat hindi mo nakukuha si Pia? Kung ganito lang palang trato mo sa apo mo, mas mabuting ako nilang mag-alaga sa kanya. Nang sa gayon hindi mo na masasaktan si Pia. Ha, talaga? Sabi ko na nga ba, isa ka sa magiging sakit sa ulo eh. Pia, punta ka muna sa car ni Tito ha. Hintayin mo ako ron. Dali-daling tumakbo si Pia palabas at naiwan doon ang mag-ina. Manaman, bata yung kaharap mo. Hindi ka ba naawa? Anak siya ng babaeng kinamumuhian ko, kaya tumahimik ka, Drake. Kaya nga, kung galit ka sa mag-inang yon, ay mas mabuting ilayo ko na lang si Pia sa'yo. Nang sa ganon ay hindi lumaking may galit ang batang yun sa'yo, ma. Dahil ayokong mag-ayos siya sa akin na walang ibang naranasan kundi pasakit mula sa'yo. Malakas na sinampal ni Susan si Drake, pero imbis na ipakita ni Drake ang galit, ay nanatili lamang siyang kalmado. Kahit sampalin mo man ako ng ilang beses, wala akong paki. Basta sa ayos sa gusto mo, ako ang mag-aalaga kay Pia pansamantala. Alis na kami. Tumalikod na si Drake at hindi na lumingon pa. Pagkatapos, ay mabilis niyang pinaharurot ang sasakyan palayo. Are you okay, Pia? Are you hungry? Do you want to eat something? Tito Drake, gusto kong makita si Mommy. Totoo po bang sinabi ni Lolong wala na po si Mommy? Pinagmasdan ni Drake ang nakakawang inusenting mga mata ng anak ni Eliza. I want you to calm down, Pia. At alam mo ba kung bakit kita kinuha roon? Upang magkasama na kayo ng mommy mo. Really, Tito? Oo, kaya wag ka nang umiyak, okay? Matulog ka muna sa biyahe para pagdating natin sa bahay, yayakapin mo si mommy. Abot tayong ang ngiti ng bata at maya-maya lang ay sumunod din ito na matulog saglit. Lumipas ang halos isang oras ay narating na rin nila ang bahay. Hawak kamang pumasok sina Drake at Pia doon. At doon, nakatayong naghihintay ang walang iba kundi si Eliza. Mommy? Ako nga, Pia. Halika! Mabilis tumakbo si Pia at nagsalubong ang mahigpit nilang yakap sa isa't isa. At ganun din ang luha sa kanilang mga mata. Diyos ko, mabutit okay ka lang, anak ko. Mommy, I miss you po. Miss na miss din kita, anak. Mahal na mahal ka ni Mommy. Habang emosyonal lang mag-ina, ay pinanood ni Drake kung kaano katibay ang pagmamahal na meron silang dalawa na hindi niya naranasan hanggang ngayon. Pero kahit ganon, ay masaya si Drake na makitang nasa mabuting kalagayan na ang anak ni Eliza. Sumapit ang gabi, ay pinatulog na ni Eliza ang anak. Lumabas muna siya saglit upang lumanghap ng preskong hangin at naabutan doon si Drake na nagmumuni-muni. Hindi ka rin ba makatulog? Napalingon si Drake sa kararating lang na si Eliza at inalukan ng upuan. Salamat. Hindi rin Masyado yatang maraming nangyari ngayon. Kapag kailangan mo ng tulong, huwag kang magdadalong isip na lapitan ako, Drake. Mula ngayon kasangga mo na ako. I appreciate that. By the way, how are you and Pia? Okay naman, pinatulog ka na. Medyo nalito lang siya sa mga nangyayari kaya ipinaintindi ko sa kanya't nangako rin siya na isisekreto ang mga nilaman pansamantala. Mabait na bata si Pia. Mabuti nagmana siya sa'yo, no?
Ikaw din. Ang layo ng ugali mo kay Dwayne at Susan. Nagmana kaya ata kay Lola Carmen. Well, I was happy too that I didn't inherit my mom's attitude. Kung ganun, maraming salamat at nagmana ka kay Lola. Thank you for helping me, Drake. We are not yet starting. When will you start your plan? Bukas na bukas ko sisimulan. Lumipas ang umaga. Malakas na pinaharurot ang sasakyan ni Dwayne kasamang babae nito na hindi niya hinihiwalayan. Kasalukuyang kausap sa telepono ni Dwayne ang kanyang inang si Susan. Ano? Kinuha ni Drake si Pia? Bakit naman nangyari yun? Huwag mong sabihing pinalo mo na naman siya. Ano ba? Saan ka ba talaga kakampi ha? Mas mabuting umuwi ka na muna rito. Hindi na muna ako makakauwi dyan. May business meeting kami mamaya. Kailangan akong dumalo. Alam mo namang, malapit nang malugi ang business ko, ma. Kapag nangyari yun, ewan ko na lang. O siya, ayusin mo sa trabaho. Hindi ko na talaga alam saan kukuha ng pera kapag naghirap tayo. Napabuntong hininga si Dwayne nang matapos ang tawag. May problema ba, babe? Ang kaninang nakasimangot ay bigla siyang ngumiti nang tanungin siya ng kanyang girlfriend. Wala naman, babe. By the way, where do you want to eat later? Depende sa'yo. Nagbigay ng matatamis na salita ang dalawa at dahil doon ay biglang bumangga ang kanilang sasakyan. Ah! Tangina, ano yun? Ouch! My head! Reset. Hawak-hawak ang ulo ay lumabas ng kanyang sasakyan si Dwayne at nakita ang likurang bahagi ng sasakyan niya nasira at higit sa lahat ang nakabanggay tumakas at pinaharurot ang sasakyan palayo. Anak ng... Sa kabilang banda ay nakasandal sa isang pader ng shop si Eliza. Naghihintay na dumating ang kausap niya at ilang minuto lang din ay dumating na ito sakay ng isang magarang sasakyan. Sumakay doon si Eliza kung saan isang lalaking nakasuot ng mask ang nagmamaneho. Kamusta? Nabangga ako na. Hindi nagagana ang sasakyan na yun. At nagkaroon na rin sila ng minor injuries. Papunta na yata sila ng ospital. Mabuti naman. Here. Isang makapal na envelope ang inabot ni Eliza at naglalaman yon ng libo-libong pera. Maraming salamat, Miss Eliza. Make sure no one will find this out. Opo. Pangiting lumabas ng sasakyan si Eliza dahil naging successful ang unang plano at iyon ay ang banggain ng sinasakyang sasakyan ni Dwayne at ang kabit nito upang hindi matuloy ang business meeting ng kanyang ex-husband. Habang minamalas si Dwayne, ang ina naman niya ay kasalukuyang nasa luxury shop upang bumili ng bago na naman niyang alahas. Ito po ang latest necklace namin, ma'am. Gawa sa totoong gold at diamond ng bato na to. How much? 800,000. Nabilaukan si Susan sa presyo dahil ang pera niya ay hindi man lang hahati sa presyong yun. Never mind. Ayoko sa style eh. Pagraraso ni Susan, kahit ang totoo ay hindi niya lang afford ang halaga nito at sa huli ay napunta siya sa mababang presyo ng mga alahas. Well, ito man ang kaya ko lang bilhin. Pwes, parang araw mabibili ko rin ng 800,000 na yun kapag nakuha ko ng pera kay Eliza. Babalikan ko talagang alahas na yun. Habang naglalakad palabas ng mall, ay isang tawag ang natanggap ni Susan mula sa kanyang anak na si Dwayne. Oh, napatawag ka. Di ba may business meeting kayo? Ma, andito ako sa ospital. May bumangga sa amin habang nagmamaneho eh. Kaagad pumunta si Susan sa ospital, nag-aalala sa kalagayan ng anak at nakabangga pa talaga siya sa hallway ng isang estranghero dahil sa pagmamadali. Ano ba? Tumingin ka nga sa dinadaanan mo? Kahit siya na nakabangga, siya pang galit. Kainis, hindi tumitingin sa dinadaanan. Pagdating ngayon nakabandage ang kamay ni Dwayne at katabi ang girlfriend na nagsiselfone. Ako, Diyos ko, anong nangyari sa iyo, anak ko? Ma, may bungga sa amin tapos tumakas. Bakit mo pinatakas? Paano natin makukuha ng pera dahil hospital ka? Yun nga eh. Tita, kumalma po muna kayo. Gusto niyo po ba ng kape? Buti na lang nandyan yung maganda mong girlfriend.
Ay, okay lang ako, iha. Ma, paano na yan? Hindi na tuloy ang business meeting. Hindi ko na alam kung paano maisasalba ang business ko. Diyos ko, minalas ka naman kasi, Dwayne. Baka karma mo na yan. Oh, bakit ako lang? Dapat ikaw din ah. Huwag mo kong isali dyan. Kakabili ko lang ng alahas. Gusto mo makita? Ikaw, iha, tingnan mo to, ang ganda. Excited na kinuha ni Susan ang alahas sa kanyang bag. Pero lumipas ang ng segundo, ay patuloy pa rin siya naghahanap sa bag. Oh, batang tagal, ma. Teka lang, andito lang yun eh. Inilapag na ni Susan ang lahat ng kanyang gamit sa bag. Pero ang alahas wala. Anak lang. Teka, huwag mong sabihin nila akong alahas mo. Punyeta, sinong nagnakaw? Parang mawawala sa kanyang sarili si Susan nang malamang ang bagong bili niyang alahas ay ninakaw lang. May lumapit po ba sa inyo na tao? Baka nahabot sa bag. Napaisip naman si Susan at napalaki ang kanyang mga mata nang mapagtantong ang lalaki na bangga niya kanina sa hallway ay siyang nakasalamuha niya. May nabangga ako kanina. Tumingin siya sa bag ko. Hindi pwede. Yung alahas ko. Tila kinarma ka na rin, ma. Tumahimik ka. Ang akala nila ay karamang naranasan nila. Pero ito pala ay kagagawan lahat ng paghihiganti ni Eliza. Ito yung alahas, ma'am. Inabot ng lalaking isang alahas na nasa box kay Eliza. This looks cheap, but this will do. Here, thank you so much. Binigyan ni Eliza ng makapal na envelope ang lalaki at siyang nagpasalamat at umalis na. Ano na kayang nararamdaman niya ngayon na ninakaw ang minamahal niyang alahas? Mahinang natawa si Eliza at saka binigay ang isa-isang pulubing alahas at naglakad na paalis. Pero hindi pa doon nagtatapos ang paghihiganti niya dahil may mga nakaabang pa. Oh, hinay-hinay lang. Naisipang umuwi na lang ng mag-ina dahil baka tataas pa ang gastos nila sa ospital kapag nagtagal sila roon, lalo pat naghihirap na sila. Habang nakaalalay si Susan sa anak, ay natigilan sila ng magsalita ang girlfriend ni Dwayne. Babe, tita, what are those? Parang mahuhulog ang panga ni Susan nang makitang puno ng vandalism ang pader ng kanyang bahay. Ano yan? Bakit maganyan ang bahay ko? Tila isang bakanting lote ng bahay ni Susan at may mga nakasulat doon patungkol sa kasamaan nila. Ma, bakit may ganyan ang bawat pader? Hindi ko alam, anak. Sinong gumawa kaya niyan? Tila napapahiya ng mag-ina dahil may mga kapitbahay nang nakatingin at ang iba'y pinipicture ng bahay nila. Hoy! Magsialis kayo! Huwag niyong picturean, he! Alis! Parang sisabog sa galit ang ulo ni Susan. Nabitawan niya ang kanyang anak at sinubukang kuskusin ng pader pero hindi ito natatanggal. Patuloy na nagskaskandalo si Susan habang sa hindi kalayuan ay nakangiting pinagmamasdan lamang ito ni Eliza. Katabing inutusan niyang i-vandalize ang bahay nila. Here's the money. Thank you po, ma'am. Galit na galit po yata ang nagmamayari ng bahay. Deserve nilang magalit. Ang problema, hindi nila alam kung sinong gumawa. Maya-maya isang tawag ang natanggap ni Eliza mula kay Drake. Nahatid ko na sa school si Pia. Kamusta? Thank you, Drake. Okay naman. Nagawa ko na isa-isa ang plano ko. Okay. Make sure you'll go home safe, ha? Or do you want me to get you? No, I'm fine, thank you. May bibisitahin pa ako saglit. Okay. Tawagan mo ako kung pauwi ka na, ha? Drake? Yes? Thank you. Ilang beses mo na yung sinabi sa akin. It's my pleasure to help you. Nagpaalam silang dalawa sa isa't isa at saka umalis na rin si Eliza nang natapos ang kanyang mga plano ngayong araw. Dala-dalang isang bouquet ng bulaklak ay bumisita siya sa puntod ni Lola Carmen at nagpasalamat sa lahat ng kanyang nagawa. Lola, salamat po sa tiwala niyo sa akin. Miss na po kayo ni Pia. Sana'y nasa maayos kayong kalagayan ngayon. Alam ko pong maling paghiganti sa parang ganito. Pero hindi po sapat na hayaan ko na lamang silang tapakan ako ng ganun lang. Pangako po, Lola,
ibabalik ko lahat ng pera. Pagkatapos ng mga pangyaring to, kakayod ako upang maibalik ang pera ninyo. Maraming salamat po, Lola. Hapon na nang makauwi si Liza at naisipang mag-celebrate kasama ang anak at si Drake. Wow! May birthday po ba, Mommy? Wala naman, anak. Gusto ko lang kumain tayo ng sabay. Oh, Drake, nandyan ka na pala. Halika, kain tayo. Oh, is it your birthday today? I don't think so. Wala lang to. Gusto ko lang kumain tayo ng sabay. Sa isang mesa ay masayang kumakain silang tatlo. Puno ng kwentuhan at tawanan ang nangyari hanggang napunta sa seryosong usapan ng naging sagot ng anak ni Eliza. Mas gusto ko po rito kasama si Titi Drake, Mommy. Ayoko na po kay Daddy Tita Susan. Pwede po, Mommy, dito na lang po tayo. Tapos si Tito Drake na lang po ang daddy ko. Muntik nang mabilaukan si Eliza at natigil naman sa pagkain si Drake. Saglit na nagtingin na ng dalawa bago nag-iwasan ang tingin habang si Pia ay pangiting pinagmamasta ng dalawa. Sige na, Mommy. Si Tito Drake na lang po ang daddy ko. Anak? Sure, I will be your daddy, Pia. I will take care of you. Napatingin si Eliza kay Drake at sa hindi itatangging masaya siya sa kanyang narinig. Sumapit ang gabi ay nakatulog na si Pia habang nililigpit naman ni na Drake at Eliza ang mga kalat sa sala. Tahimik lamang silang dalawa pero pinutol ito ni Drake. About earlier. Sorry kung nasabi ko yun ha. Dapat hindi ako nagdedesisyon ng ganun lang. Okay lang, Drake. Actually, thankful nga ako dahil dumating ka sa buhay ni Pia. Thank you talaga. Pasensya ka na sa kakambal ko ha. I never wanted to see him treating you and Pia like that way. Hang mabuti nakaalis na kami sa kamay niya. Pati nga ako nagulat sa biglang pagbago niya. He was never like that before. He was a sweet and kind man. Naalala ko pa, palagi siyang nag-iiwan ng letters, chocolates, at snacks sa mesa ko ng college. Hindi ko talaga malalaman na siya yun kung hindi niya sinabi. Pero nagbago siya ngayon. Hindi ko na siya kilala. Pasensya ka na. Medyo madaldal yata ako. Drake, ayos ka lang? Ang kaninang nakangiting Drake ay hindi na nakagalaw at halo-halo ang kanyang emosyon. Drake, are you okay now? So, you didn't know? Ha? Patungkol saan, Drake? Eliza, ang taong nagbibigay sa'yo ng mapagana at sulat ng college ay hindi si Dwayne. Oh, ano? Pero sinabi niya sa... Teka, ibig sabihin nagsisinungaling siya? Kung ganon, sinong lalaking yon? Eliza, it was me. I was the one who always gave you those. Tila nang wala ng lakas ang mga tuhod ni Eliza sa revelasyong nalaman. I don't have the courage to confess to you. So I decided to like you secretly first. But I never knew my twin brother could do such thing. I never knew he would betray me on you. Hindi na nila napigilan ng maluha dahil halos 10 taon na palang nasa loob ng kalokohan ni Eliza at tumalo yung pagsisisi sa kanyang sistema. Dahil ang lalaking pakakasalan at mamahalin niya pala sana ay walang iba kundi si Drake. Sorry, hindi ko alam, Drake. Kusang niyakap ni Drake si Eliza na patuloy sa pag-iyak dahil tila buong buhay niya niloko siya. Ang lalaking totoong minamahal pala ni Eliza ay ang kakambal pala ng kanyang ex-husband na si Drake. Sumapit ang ilang araw ay mas nagkalapit ang loob ng dalawa habang ang paghihigante ay hindi pa natatapos. Dahil isang malaking pasabaw ang nakaabang sa mag-inang Susan at Dwayne. Are you sure you'll go first? Oo, kaya ko to, Drake. Good to know. You can do it, Eliza. Sa mismong birthday party ni Susan magaganap ang malaking pasabog sa isang hotel at hindi na makapaghintay si Eliza ang magawa ang kanyang plano. Happy birthday, Ma'am Susan. Ang bongga naman ng birthday mo. Ako pa. Siyempre CEO ang anak ko kaya bongga talaga. Pagsisinungaling ni Susan, kahit ang totoo, ay naghihirap na talaga sila. At utang na lang ang pinanggagastos sa party. Basta may maipakita lang sa mga taong mayaman sila. Nagsimula ng party
Naunang nagbigay ng speech si Dwayne sa ina at susunod ay si Susan na mismo. Kaharap ang microphone ay pinalakpakan siya ng mga tao sa paligid. Pero hindi pa man siya nakakagsalita ay nawala ang ilaw sa paligid. Ang akala ng lahat brown out pero biglang nag-on ang ilaw sa harap ng stage. At higit sa lahat, isang babaeng nakasuot ang bogang maskarang nasa gitna. Nanlaking mga mata ni Susan. Sa babaeng nasa harap at napalaki pa ang kanyang mga matang lalo nang tanggalin nito ang maskara. At yun ay walang iba kundi si Eliza. Eliza? Good evening, ladies and gentlemen. I am Eliza Annalyn Buenaventura, the ex-wife of Dwayne Jimenez. Napuno ng bulungan ng paligid. At si Susan naman na nasa stage din ay akmang lalapitan si Eliza. Mayroong may kumapit sa kanyang mga balikat at ito'y ang bodyguard ni Eliza. I will make my speech short. I just want to tell every single one of you that I was a victim of Susan and Dwayne's assault. At higit sa lahat, may plano silang patayin ako dahil sa yamang iniwan sa akin ni Lola. At hindi lang yon, nahuli ko ring niloloko ako ni Dwayne at plano nilang kunin ang aking anak mula sa akin at i-blackmail ako na ibigay ang yaman. Kung akala ninyong mabuti ang mga puso nila, nagkakamali kayo. Demonyo sila. At kung ako sa inyo, mag-iingat ako sa kagaya nilang mga manloloko at hindi sila patatawarin. Tumahimik ka! Malakas na hinawa ni Susan ang bodyguard kaya nakatakbo siya palapit kay Eliza. Pero bago pa siya masasampal, ay sinampol ni Eliza ang cake sa pagmumukha ng kanyang binan. Yan, kainin mo yan hanggang sambulunan ka sa lahat ng kasamaan mo. Imbis na maging mabuting binan ka, maging mabuting lola sa anak ko. Mas masahol ka pa sa demonyo. Eliza, anong ginagawa mo dito? Lumapit din si Dwayne, pero malakas siyang sinampal ni Eliza na tila lalabas na ang kanyang kaluluwa. Isa ka pa? Hindi sapat ang sampal na yan sa lahat ng panulokong ginawa mo sa akin. Akmang sasabunutan na sana ni Susan si Eliza, pero napigilan nito nang kararating lang na si Drake. Drake? Huwag niyong subukang saktan si Eliza. Dila akong makakalaban ninyo. Anong kalokohan to? Huwag na kayong magmangmaangan pa. Tumigil na kayo sa mga ginagawa ninyo. Dahil ako'y biktima rin ng pang-aabuso ninyo. Sarili kong pamilya siyang nagbigay takot sa akin buong buhay ko. At ngayon, hindi ko hahayaang may mabiktima pa kayo. Kasabay doon ay ang pagdating ng mga pulis na mas nagpagulo sa paligid. Bakit may mga pulis? Anong ginagawa nila rito? Nandito lang naman sila upang hulihin kayong dalawa. Dahil baka nakakalimutan niyo ng lahat. Ang mga ginagawa niyo sa akin. Pinusasin sina Susan at Dwayne na sumisigaw sa takot at pilit kumakalas. Susan at Dwayne Jimenez, kayo inaaresto sa salang pananakit, tangkang pagpatay kay Miss Eliza Buenaventura, adultery at panggagaya ng pagkakakilanlan. May karapatan kayong manahimik. Ano mang sasabihin niyo ay maaaring gamitin laban sa inyo sa korte. Sumisigaw si Susan at Dwayne, pero hindi ito pinapakinggan ni Eliza dahil alam niyang iyon ang mas makakabuti. Maya-maya lang ay tumahimik ng paligid. Okay ka lang? Hindi ka ba nasaktan? Okay lang ako, Drake. Mahigpit na niyakap ni Drake si Eliza habang kinakaladkad ng mag-ina patungo sa police station. Lumipas ang ilang session ng kaso ay guilty ang naging resulta ng mag-ina. Kaya abot langit ang saya ni na Eliza at Drake dahil may hustisya na rin naranasan nilang pagkanulo. Bumisita si Eliza kay Dwayne dahil may importante itong sasabihin. Isang salamin ang pagitan nilang dalawa. Nakaposes ang kamay ni Dwayne at patuloy na humihingi ng tawad kay Eliza. Eliza, hindi mo ito magagawa sa akin. Sorry ka na lang. Nagawa ko na. At nagawa ko yun dahil mali ka. Hindi mo na ako masasaktan pa, Dwayne. Hindi mo na lang pala ako niloko ng isang beses. Dahil niloko mo rin ako noon. Buong buhay kong pinagsisisihan ito na hindi pala ikaw ang lalaki sa likod ng mga nag-iiwan sa akin ng sulat ng college. Ang tanga ko sa parting naniwala ko sa iyong hayop ka. Kaya mabulo ka dyan sa kulungan
at hinding-hindi kita mapapatawad. Mamumuhay kami ni Pia ng normal habang ikaw mabubulok dito. At iyon ang huling araw na kinuusap ni Eliza si Dwayne. Dahil simula nung araw na yon ay lumuwas na ng ibang bansang mag-inang Eliza at Pia kasama si Drake at doon sila namuhay ng payapa. Legal na hiwalay na sina Dwayne at Eliza dahil natapos na rin ang proseso ng annulment. Naiintindihan naman to ni Pia at kontento na sa pagmamahal na binibigay ng kanyang ina. Lumipas ang 5 buwan ay mas naging maayos ang buhay ni Eliza. Isa na siyang business owner sa isang maliit na cafe sa Canada. Thank you so much for coming! Halos araw-araw ay busy at dinudumog ng mga tao ang cafe ni Eliza. Pero kahit gaano ka-busy, ay may oras pa rin siya para sa kanyang anak. Sa isang parke sa Canada, ay kasalukuyang nagse-celebrate sila ng kaarawan ni Pia. Simple lamang ito pero masayang-masaya na ang kanyang anak. Mommy, punta tayo ako saglit muna doon Make sure hindi ka lalayo. Balik ka kaagad. Opo, Mommy. Naiwang mag-isa ron si Eliza, pero maya-maya lang ay isang lalaking nag-abot sa kanya ng bulaklak. At ito'y walang iba kundi si Drake. Oh, Drake, ikaw pala yan. Akala ko ba may work ka ngayon? Birthday ni Pia Dapat present ako. Surprise! Isang maliit na kahon ang inaabot ni Drake kay Eliza na siyang ikinangiti niya. Ano to? Birthday ni Pia pero akong nireregaluhan mo. You're the one who raised her, so you deserve that. Salamat ha. Wow, Quintas! Huwag mong sabihing mamahalin to. Iyaan mo na. Para naman yun sa'yo Ako na maglagay. Kinuha ni Drake ang kwintas at siyang nagsuot nito sa leeg ni Eliza. Thank you, Drake. Babawi talaga ako sa'yo. Mommy! Daddy! Nagulat si Eliza nang tawagin ni Piyang daddy si Drake, na si Drake namang mahinang natawa. Daddy, I'm happy you're here. Oo naman Siyempre birthday ng pinakamamahal kong anak. And they also have a surprise for you. Talaga po? Come with me. Eliza, sama ka na rin. Sabay naglakad silang tatlo habang nakatakip ang mga mata ni Pia. At sa isang puno nakasandalang brand new na bisikleta. Count 1 to 3, Pia. 1, 2, 3. Surprise! Wow, bike! Thank you, Daddy. Mahigpit na niyakap ni Pia si Drake. At saka kinuha ang kamay ng ina at pinayakap din. Kaya sila ng tatlong magkayakap sa isa't isa. Let's stay like this for a while. Kusang napangiti si Eliza at saka humangad kung saan nakaabang ang maamong mukha ni Drake. Drake, sorry kung huli ko nang nalaman ng lahat. Hindi kung sana nakilala kita. Shh. There's nothing to be sorry about that. Wala kang kasalanan. At wala ka nang dapat ikabahala. I am here now and Pia, I will protect you and her as long as I am alive. Everything happens for a reason. But the important is, it leads me to you. I love you, Eliza. I love you more than these words I said. Kaya simula ngayon na mamahalin at aalagaan ko kayo ng buong buo. Magsisimula tayo rito sa Canada. Kontento at masaya. Kakalimutan natin ang mga pasakit ng nakaraan at gagawa tayo ng bagong mundo na tayo lang. Hinaw ni Drake ang ilang hibla ng buhok na nililipad ng hangin at saka hinalikan siya sa noon nito. Mahal na mahal kita, Eliza. Kusang lumuha si Eliza dahil sa saya na malamang ang lalaking kaharap niya ay patuloy siyang hinihintay hanggang ngayon. Mahal na mahal din kita, Drake. Muling niyakap nilang isa't isa at sa ilalim ng limaliwanag at asul na kalangitan ay nagdapo ang kanilang mga labi kasabay ng paghulog ng ilang dahon sa puno at ang pagdapo ng preskong hangin sa kanilang mga balat. Sa huling sandali, naway naging masaya ang buhay nila na ipinaglayuman ng tadhana dahil sa kalokohan noon ay hindi ito naging hadlang upang muling pinagtagpo ang kanilang mga puso. Naging mahina man sisimula si Eliza pero hindi yun naging hadlang upang siya ay maghiganti laban sa pagkakanulo. Hindi niya hinayaang aapakan lang siya buong buhay
Kaya muli siyang tumayot lumaban kasamang lalaking mamahalin siya habang buhay at ang anak niyang ipagmamalaki niya hanggang sa pagtanda. Namuhay ng simpit masay silang tatlo at kalaunay kinasal sila Eliza at Drake at naragdagan ng bagong miyembro ang kanilang pamilya. At ito ay isang malusog na baby boy na pinangalanan nilang Philip. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli!